Sa gitna ng abalang lungsod ng Quezon City, isa si Bong sa maraming manggagawa na araw-araw na bumabangon ng maaga upang maghanda sa trabaho. Siya ay isang simpleng empleyado sa isang opisina na abala sa pagbibigay ng serbisyo sa kanilang mga kliyente. Sa unang tingin, walang kakaiba kay Bong. Hindi siya nakakahanga sa hitsura, hindi rin siya namumukod-tangi sa opinyon ng iba. Ngunit sa kabila nito, siya ay tahimik, masipag, at laging maaasahan. Si Bong ang tipo ng empleyadong madaling lapitan. Laging nakangiti kahit abot langit na ang stress. Kahit sobrang dami na ng mga papel sa kanyang lamesa, hindi niya natututuhang tumanggi. Kapag may ipapagawa ang kahit sinong katrabaho, mabilis niyang tatanggapin ang utos ng walang reklamo. Ang ganitong ugali ni Bong ang madalas na nagiging dahilan para siya'y gawing taga-utos ng mga katrabaho. Isang araw, habang abala si Bong sa paglalagay ng mga dokumento sa folder, dumating si Rolliver, ang mayabang na katrabaho niyang mahilig mag-utos kahit hindi naman siya boss. Si Rolliver ko ay kilalang dominante sa opisina. Kung hindi siya nagmamayabang tungkol sa kanyang mga bagong damit o gamit, abala siya sa pagmamanipula ng iba upang magawa ang gusto niya. Para kay Rolliver, si Bong ang perpektong tauhan, isang sunod-sunuran at hindi kailanman marunong tumutol. Bong, tapusin mo nga itong mga report na ito. Deadline na bukas. Wala na akong oras para gawin pa yan, sabi ni Rolliver habang pabagsak na inilapag ang mga papel sa mesa ni Bong. Hindi man lang nag-abala si Rolliver na magbigay ng paliwanag o magtanong kung kaya pa ni Bong ang trabaho. Tumango lang si Bong at nagpatuloy sa ginagawa. Sa tuwing naririnig ni Bong ang ganitong mga salita, hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting lungkot at pagkabigo. Hindi naman siya tanga. Alam niyang nilalamangan siya ng mga katrabaho niya, lalo na ni Rolliver. Pero lagi niyang sinasabi sa sarili na ginagawa niya ito hindi para sa kanyang mga kasama, kundi para sa kanyang pamilya. Sa bawat papeles na tinatapos niya, sa bawat overtime na binabayaran ng mura, ang iniisip niya ay ang mas mahalaga, ang kinabukasan ng kanyang asawa na si Rachel at ng kanilang anak na si Jonathan. Bakit ba ako magpapaapekto? Bulong niya sa sarili habang iniayos ang mga papeles sa mesa. Ito ang trabaho ko, para ito kina Rachel at Jonathan. Sa isang sulok ng opisina, tahimik siyang pinapanood ng ibang empleyado. May ilan sa kanila ang naaawa kay Bong, habang ang iba naman ay nanatiling walang pakialam. Si Rolliver, sa kabilang banda, ay tila walang planong tigilan ang pang-aabuso kay Bong. Sa tuwing makakahanap siya ng pagkakataon, sinisigurado niyang mapahiya si Bong sa harap ng iba. Hindi mo ba natapos yan kahapon, Bong? Malakas na tanong ni Rolliver isang umaga habang nasa break room. Napatingin ang ibang empleyado, ang ilan ay ngumiti habang ang iba'y nagkibit-balikat lang. Si Bong, sa kabila ng kahihiyan, ay tumangulang at sinabing, "Pasensya na, pero natapos ko rin po bago mag-deadline." Ang pagiging tahimik at mabait ni Bong ang nagiging dahilan kung bakit siya ang madalas na pinagdidiskitahan. Subalit sa likod ng lahat ng ito, nananatiling matibay ang kanyang damdamin. Alam niya ang dahilan kung bakit siya nagtatrabaho, para sa kanyang pamilya. Ang kanyang pamilya ang nagbibigay lakas sa kanya tuwing pagod at inis na siya sa trabaho. Isang hapon, habang pauwi na, inisip niya ang kinabukasan. Muli na naman siyang babangon. Nang maaga, haharapin si Rolliver at tatanggap ng mga trabaho mula sa iba. Ngunit kahit gaano kahirap, sa tuwing iniisip niya si Rachel na nagtitiis para sa kanilang pamilya at si Jonathan na masigla niyang anak, nagkakaroon siya ng dahilan upang magpatuloy. Sa loob-loob ni Bong, tahimik niyang ipinangako sa sarili. Kahit ano pa ang gawin nila sa akin, kakayanin ko. Para ito sa pamilya ko. Sa araw-araw niyang buhay, hindi magarbo ang tagumpay ni Bong. Pero sa bawat araw na natatapos niya sa opisina, sa bawat pisong naiuuwi niya para sa pamilya, alam niyang isa siyang bayani sa mata ng kanyang asawa at anak. Mula nang magsimula ang relasyon ni Bong at Rachel, hindi na naging lihim kay Bong ang saloobin ng mga magulang ni Rachel tungkol sa kanya. Sa mata ni Mang Edgardo at Aling Teresita, hindi sapat si Bong para sa kanilang anak. Hindi mayaman si Bong,
hindi propesyonal. At sa tingin nila, walang maipagmamalaki. Ang tingin nila sa kanya ay isang taong walang ambisyon na magbibigay ng magandang kinabukasan para kay Rachel at sa apo nilang si Jonathan. Sa tuwing may family gathering ang pamilya ni Rachel, palaging nararamdaman ni Bong ang malamig na pagtrato ng mga magulang ng taon na ito. Madalas siyang hindi kinakausap at kung mangyari man, may halong pagsinghal o patutsada ang kanilang mga salita. Sa isang okasyon, habang nagkakasayahan ang lahat, biglang napalingon si Mang Edgardo kay Bong at malakas na nagsabi, "Bong, hindi ka pa ba naghahanap ng ibang trabaho? Mukhang mahirap pagkasyahin ang kinikita mo sa pamilya." Bagamat alam niyang insulto ito, pilit nang umiti si Bong at mahinahong sumagot, "Ginagawa ko po ang lahat para sa pamilya ko. Pinapangako ko po na magtatagumpay rin ako balang araw." Hindi ito ang unang beses na narinig niya ang mga ganitong salita mula kay Mang Edgardo. Si Aling Teresita naman ay palaging may nakahandang puna tungkol sa estado ng kanilang pamumuhay. "Rachel, anak, hindi mo na ba naiisip na sana ay nakapag-asawa ka ng mas maayos? Sayang ang talino mo." Bulong nito minsan habang akala nilang wala si Bong sa paligid. Ramdam ni Bong ang sakit sa bawat salitang iyon, pero pinipilit niyang magtimpi. Hindi niya gustong magdulot ng alitan, lalo na't iniisip niya ang anak nilang si Jonathan. Sa kabila ng lahat ng ito, si Rachel ang naging sandalan ni Bong. Palagi niyang pinapaalala sa asawa na mahal niya ito at hindi siya magpapadala sa mga sinasabi ng iba. "Bong, huwag mong masyadong dibdibin ang sinasabi nila. Alam ko kung anong klaseng tao ka. Wala kang kailangang patunayan." Malambing na sabi ni Rachel isang gabi matapos ang isa na namang mahirap na family gathering. "Salamat, Rachel," sagot ni Bong habang pinipigilan ang kanyang luha. "Ang mahalaga, tayo pa rin ang magkasama. Basta alam kong naniniwala ka sa akin, sapat na iyon." Sa tuwing nahihirapan si Bong sa trabaho, ang iniisip niya ay ang kanyang pamilya. Ngunit higit pa sa suporta ni Rachel, malaking bahagi ng kanyang lakas ang kanilang anak na si Jonathan. Sa tuwing sinasalubong siya nito ng mahigpit na yakap sa pag-uwi, lahat ng pagod at sama ng loob niya ay tila nawawala. "Papa, ang bait mo po talaga," sabi ni Jonathan minsan habang nakaupo sila sa sala. "Gusto ko pong maging katulad mo paglaki ko." Hindi mapigilan ni Bong ang ngiti. Para sa kanya, sapat ng gantimpala ang pagmamahal ng kanyang mag-ina. Ang bawat araw ay isa na namang pagkakataon upang patunayan na karapat-dapat siya sa kanilang pagmamahal at tiwala. Gaano man kahirap ang kanyang sitwasyon. Kahit paulit-ulit na pinaparamdam ni Mang Edgardo at Aling Teresita ang kanilang hindi pagsang-ayon sa kanya, hindi nagbago ang paninindigan ni Bong. Alam niya sa kanyang puso na balang araw ay mapapatunayan niya sa kanila na hindi sukatan ng yaman o estado ng buhay upang maging mabuting asawa at ama. Habang umuuwi silang tatlo mula sa isang masakit na family gathering, inabot ni Rachel ang kamay ni Bong at mahigpit itong hinawakan. "Bong," sabi niya, "hindi ko kailanman pinagsisihan na ikaw ang pinili ko. Kasama kita sa hirap at ginhawa." Nagbigay iyon ng panibagong lakas kay Bong. Sa kabila ng lahat ng hinaharap niya sa opisina at sa pamilya ni Rachel, pinanghahawakan niya ang pagmamahal ng kanyang asawa at anak. Alam niyang sa dulo ng bawat pagsubok, ang kanyang pamilya ang tunay na dahilan ng kanyang patuloy na pakikibaka sa buhay. Sa kabila ng mga hamon sa kanilang buhay, nananatiling masaya at buo ang pamilya ni Bong, Rachel at Jonathan. Ang kanilang maliit na bahay sa Quezon City ay puno ng mga kwento ng saya at pagmamahalan. Hindi man marangya ang kanilang pamumuhay, ramdam ang init ng samahan sa bawat sulok nito. Si Jonathan, ang nag-iisang anak ni Bong at Rachel, ay lumalaking masayahin at mapagmahal sa kanyang mga magulang. Sa murang edad, alam na niya ang halaga ng simpleng kaligayahan. Ang bawat araw para kay Jonathan ay isang pagkakataon upang magbigay ng ngiti at saya sa kanyang pamilya. Kung may dumating mang problema, ang inosenteng pananaw ng bata ang nagiging liwanag para sa kanilang lahat. "Papa, tingnan mo, nakakuha ako ng 3 bituin sa school."
Maligayang sabi ni Jonathan isang araw habang kumakain sila ng hapunan. Hawak-hawak niya ang isang papel na puno ng guhit at kulay. Bagamat walang kamahalan ang ginamit niyang crayons, puno ito ng buhay at detalye. "Ang galing naman ng anak ko," sagot ni Bong habang pilit na itinatago ang pagod mula sa trabaho. "Alam mo, Jonathan, balang araw, magiging magaling ka sa lahat ng bagay na gagawin mo." Ang ganitong mga simpleng usapan ay nagbibigay ng sigla sa bawat hapunan nilang mag-anak. Hindi alintana ang simpleng ulam na gulay at sardinas. Ang mahalaga ay magkakasama sila sa mesa. Madalas, napupuno ng tawanan ang kanilang kusina sa mga kwento ni Jonathan tungkol sa paaralan, mga kaibigan, at ang kanyang mga pangarap. Sa kabila ng kasayahan, hindi mawawala ang mga problema sa pera. Tulad ng ibang pamilyang nakikibaka, madalas silang napuputulan ng kuryente dahil sa hindi pagbabayad ng bills sa tamang oras. Sa mga panahong ito, kinakailangan nilang gumamit ng kandila sa gabi. Ngunit imbes na magalit, ginagawa nila itong pagkakataon upang magbanding bilang pamilya. "Papa, parang adventure!" sabi ni Jonathan habang inaayos ni Bong ang kandila sa gitna ng mesa. "Parang nasa kuweba tayo," natawa si Bong at si Rachel sa inosenteng pag-iisip ng bata. "Tama ka, anak. Basta magkasama tayo. Kahit nasa kuweba, masaya pa rin tayo," sagot ni Rachel habang hinahaplos ang ulo ng anak. May mga araw din kinakailangan nilang magtipid upang makaraos sa linggo. Sa halip na bumili ng mahal na pagkain, madalas ay nagluluto si Rachel ng mga simpleng putahe mula sa murang mga sangkap sa palengke. Pero sa husay ni Rachel, nagiging espesyal ang bawat ulam. Ang simpleng sinigang ay nagiging isang feast kapag kumpleto silang tatlo sa hapagkainan. Hindi rin mawawala ang mga sandaling masaya sila sa kabila ng kanilang simpleng estado. Madalas silang magtungo sa park tuwing linggo ng hapon kung saan naglalaro si Jonathan habang nakaupo si Bong at Rachel sa isang bench. Nag-uusap tungkol sa kanilang mga pangarap para sa pamilya. "Alam mo, Rachel," sabi ni Bong minsan habang pinagmamasdan si Jonathan na tumatakbo kasama ang ibang bata. "Kahit minsan ay nahihirapan tayo. Pakiramdam ko napakaswerte ko. Hindi lahat ng tao ay may ganitong kasiyahan." Tumango si Rachel at ngumiti. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. "Tama ka, Bong. Ang mahalaga buo tayo at alam kong kaya nating lampasan ang lahat ng pagsubok. Ang simpleng pamumuhay ng pamilya ay puno ng pagmamahal at malasakit sa isa't isa. Kahit madalas ay kinakapos sa pera, hindi nila hinahayaang sirain ng mga problemang ito ang kanilang samahan. Sa halip, mas lalo pa nilang pinapalakas ang kanilang loob at patuloy na nangangarap ng mas magandang kinabukasan. Para kay Bong, ang bawat araw na kasama ang kanyang pamilya ay isang paalala na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa dami ng pera o material na bagay, kundi sa pagmamahalan at pagkakaisa na ibinabahagi nila sa isa't isa. Sa kabila ng maraming pagsubok na pinagdaanan ni Bong, hindi kailanman nawala ang kanyang pangarap na mapabuti ang kanilang buhay. Sa tuwing napag-uusapan nila ni Rachel ang kanilang mga plano, palaging binabanggit ni Bong ang ideya ng pagtatayo ng isang maliit na negosyo. Para sa kanya, ito ang magiging susi upang makawala sila sa paulit-ulit na kahirapan at mabigyan ng mas maayos na kinabukasan si Jonathan. Sa loob ng maraming buwan, nagtipid si Bong mula sa kanyang sweldo. Hindi madali ang proseso. Kailangan nilang bawasan ang gastusin sa pagkain, kuryente at iba pang pangangailangan. Madalas silang mag-usap ni Rachel tungkol sa kanilang sakripisyo. "Rachel, pasensya na kung minsan ay masyadong mahigpit ang budget natin," sabi ni Bong isang gabi habang nag-aayos ng kanilang gastusin. "Pero pangako, kapag naitayo ko na ang karinderya, unti-unti tayong makakabangon." Ngumiti si Rachel at hinawakan ang kanyang kamay. "Naiintindihan ko, Bong. Alam kong para ito sa atin. Suportado kita." Sa wakas, dumating ang araw na sapat na ang ipon ni Bong upang simulan ang kanyang pangarap. Nagtayo siya ng isang maliit na karinderya malapit sa kanilang lugar. Bagamat simple lamang ito, puno ng saya si Bong
habang inaayos ang bawat detalye. Mula sa pagpili ng menu hanggang sa pagbili ng mga lamesa at upuan, sinigurado niyang magiging maayos ang lahat. Ang unang araw ng pagbubukas ng karinderya ay puno ng emosyon para kay Bong. Kasama niya sina Rachel at Jonathan na tumulong sa pagluluto at pag-aasikaso ng mga customer. Bagamat hindi matao ang unang linggo, masaya si Bong sa bawat customer na pumapasok. Nakikita niya ang unti-unting pag-usad ng kanyang negosyo at ito ang nagbibigay sa kanya ng pag-asa na mas maganda ang kanilang hinaharap. "Papa, ang galing mo! Ang dami mong niluluto!" sabi ni Jonathan habang tinutulungan siyang mag-abot ng pagkain sa mga customer. Ang kasiyahan ng kanyang anak ang nagbigay kay Bong ng panibagong lakas sa bawat araw ng kanyang trabaho sa karinderya. Ngunit tulad ng karamihan sa mga negosyo, hindi naging madali ang lahat. Dumaan ang mga linggo na mahina ang kita. Nag-aalala si Bong, ngunit hindi siya nawalan ng loob. Lagi niyang sinasabi sa sarili na sa bawat paghihirap ay may kalakip na gantimpala. Isang gabi, habang nag-aayos na si Bong ng karinderya, biglang narinig niya ang mga sigawan mula sa labas. Napatingin siya at nakita ang ilang kabataan na tila mga adik nagtatapon ng kung ano-anong bagay sa paligid. "Bong, halika na! Sarado na yan! Baka mapahamak ka pa!" Sigaw ni Rachel mula sa bahay. Ngunit bago pa man niya mailigpit ang lahat, bigla niyang naramdaman ang init ng apoy. Sa isang iglap, ang karinderyang pinaghirapan niyang itayo ay nilamon ng apoy. Nataranta si Bong, ngunit wala na siyang nagawa. Tumayo siya sa gilid ng kalsada. Hawak-hawak ang kanyang ulo habang pinapanood ang kanyang pangarap na naglaho sa harap ng kanyang mga mata. Kinabukasan, binalot ng lungkot ang kanilang pamilya. Si Bong, na palaging matibay sa harap ng mga hamon, ay hindi napigilang maluha habang iniisip ang mga nawalang pinaghirapan. Lubos siyang nalubog sa utang mula sa mga inutang niyang puhunan para sa negosyo. "Pasensya na, Rachel," sabi ni Bong habang nakayuko. "Nawala lahat ng pinaghirapan ko." Hinawakan ni Rachel ang kanyang balikat. "Bong, hindi ka nag-iisa. Ang mahalaga, buo pa rin tayo. Makakahanap tayo ng paraan." Bagamat nasaktan at nalugmok si Bong, nanatili siyang matatag. Alam niyang hindi pa rito nagtatapos ang lahat. Ang apoy na sumira sa kanyang negosyo ay nag-iwan ng malaking sugat. Ngunit sa puso ni Bong, alam niyang may pag-asa pa rin silang magsimula muli. Ang sunod-sunod na dagok sa buhay ng pamilya ni Bong ay tila hindi natatapos. Matapos ang pagkasunog ng kanyang karinderya, binalot ng lungkot at kawalang pag-asa si Bong. Ang dating matibay niyang pananalig sa sarili ay tila unti-unting nawawala. Nakatambay siya sa labas ng kanilang bahay isang gabi, nakatingin sa kawalan, habang iniisip kung paano nila muling babangon mula sa pagkakabaon sa utang. Sa kabila ng lahat, ang kanyang pamilya ang patuloy na nagbibigay ng lakas sa kanya. Subalit, hindi maiiwasang magdulot ng tensyon ang hirap ng buhay. Isang gabi, habang nag-uusap sina Bong at Rachel tungkol sa mga utang na kailangang bayaran, nauwi ito sa pagtatalo. "Bong, ano na ang plano mo? Paano natin mababayaran ang lahat ng utang na ito? Paano tayo mabubuhay kung ganito na lang palagi?" Tanong ni Rachel, halatang balisa. "Ipinapangako ko, Rachel, gagawa ako ng paraan," sagot ni Bong, ngunit ang kaba at takot sa kanyang boses ay hindi maitatago. "Hindi ko nga lang alam kung paano sa ngayon, pero gagawin ko ang lahat." "Paulit-ulit na lang tayo sa ganito, Bong. Laging ikaw ang may pangako, pero bakit ganito pa rin tayo?" Sabi ni Rachel, hindi na mapigilang maging emosyonal. Sa unang pagkakataon, si Bong ay natahimik. Ramdam niya ang bigat ng responsibilidad bilang haligi ng kanilang pamilya. Ngunit sa pagkakataong iyon, hindi niya alam kung saan siya huhugot ng lakas. Ang katahimikan ay naputol lamang nang magsalita si Jonathan, na kanina patahimik na nakikinig sa kanilang usapan. "Papa, Mama," sabi ni Jonathan. Ang boses niya ay puno ng determinasyon para sa isang bata. "Pwede po ba akong tumulong? Kaya ko po maghugas ng pinggan sa tindahan ni Aling Nena. Kahit maliit na kita lang,
makakatulong po ako sa mga gastusin natin. Napatingin sina Bong at Rachel sa kanilang anak. Ang inosenteng mukha ni Jonathan ay puno ng pagmamalasakit at responsibilidad na hindi nararapat pasanin ng isang bata. Napabuntong hininga si Rachel at hinawakan ang kamay ng anak. "Huwag mo nang intindihin ang problema namin, anak," sabi ni Rachel. "Ang trabaho mo ay mag-aral at maglaro. Huwag kang mag-alala, makakahanap kami ng paraan ng papa mo." Ngunit sa kabila ng sinabi ni Rachel, naramdaman ni Bong ang lalong tuminding pangangailangan upang bumangon. Ang kanilang anak, sa kabila ng pagiging bata, ay ipinapakita na ang pagmamalasakit at pagiging responsableng miyembro ng pamilya. Hindi niya mapigilang mapaluha habang iniisip ang sakripisyo ni Jonathan. Kinabukasan, nagpasya si Bong na muling bumangon. Bumalik siya sa mga taong kanyang kilala sa opisina upang maghanap ng maliit na raket na maaaring pagkakitaan. Hindi niya iniisip ang pagod basta't may maibigay na suporta sa kanyang pamilya. Sa tuwing umuuwi siya ng hating gabi mula sa mga ekstrang trabaho, sinalubong siya ni Jonathan ng mahigpit na yakap. Ang simpleng kilos na ito ang nagiging lakas niya upang ipagpatuloy ang laban. "Papa, proud po ako sa inyo," sabi ni Jonathan isang gabi habang si Bong ay nagpapahinga. "Kaya ko pong tumulong sa maliit na paraan. Pwede po ba akong magbenta ng yema sa school?" Ngumiti si Bong at hinawakan ang balikat ng anak. "Sige anak, pero promise mo sa akin, pag-aaralan mo rin ang mga leksyon mo. Mahal na mahal ka namin ng mama mo." Unti-unting bumalik ang pagkakaisa sa pamilya sa kabila ng mga problema. Napagtanto ni Bong at Rachel na mas lalong tumitibay ang kanilang samahan kapag nagtutulungan at nagkakaunawaan. Nang isang gabi ay nag-usap silang mag-asawa, inamin ni Rachel ang kanyang pag-aalala, ngunit ipinarating din ang kanyang tiwala kay Bong. "Pasensya ka na, Bong," sabi ni Rachel. "Hindi madali para sa akin, pero alam kong ginagawa mo ang lahat ng makakaya mo para sa atin." Hinawakan ni Bong ang kamay ng asawa at mahigpit itong hinawakan. "Rachel, salamat at nananatili kang nandito. Hindi ako titigil hanggat hindi tayo muling nakakabangon." Sa kabila ng hirap, nanatiling buo ang kanilang pamilya. Sa bawat hakbang, ang kanilang pagmamahal at suporta sa isa't isa ang naging sandigan nila upang magpatuloy. Si Bong, bagamat pagod at may mabigat na dinadala, ay muling nagkaroon ng tiwala sa sarili dahil alam niyang hindi siya nag-iisa sa laban. Ang simpleng salitang, "Kaya natin to," mula sa kanyang pamilya ay sapat na upang labanan ang anumang pagsubok na dumating. Isang umaga, habang papunta si Jonathan sa eskwela, napansin niyang may isang aso na nakahiga sa gilid ng kalsada. Kitang-kita sa itsura nito ang hirap, marumi, sugatan, ang kaliwang paa at tila nagugutom. Ang aso ay isang canine, halatang dating alaga ng militar o ng isang tagapagbantay, ngunit tila napabayaan na. Sa kabila ng itsura nito, ang mga mata ng aso ay puno ng buhay at pag-asa. Agad na lumapit si Jonathan at tinapik ang aso ng marahan. "Huwag kang mag-alala," sabi niya, na tila ba naiintindihan ng hayop. "Hindi kita pababayaan." Hindi alintana ni Jonathan ang posibilidad na magalit ang kanyang mga magulang. Ang mahalaga sa kanya, matulungan ang kawawang aso. Pagka-uwi mula sa eskwela, bitbit ni Jonathan ang aso. Nanlaki ang mga mata ni Bong nang makita ito. "Jonathan, ano yan? Saan mo nakuha yung aso?" tanong niya, halatang nag-aalala. "Papa, nakita ko po siya kanina. Sugatan siya at mukhang wala nang nag-aalaga. Pwede po ba nating alagaan siya? Pangako, ako ang mag-aasikaso." Pakiusap ni Jonathan habang yakap-yakap ang aso. Napakamot sa ulo si Bong. Sa kabila ng kanyang pag-aalala, nakita niya ang determinasyon sa mukha ng kanyang anak. "Jonathan, wala tayong sapat na pera para sa mga ganito. Isa pa, baka may sakit ang aso o magdulot ng problema," paliwanag niya. "Papa, hindi po siya problema. Tignan niyo po, mabait siya," sagot ni Jonathan habang tinuturo ang aso, na tila nauunawaan ang usapan at tahimik na nakaupo. "Papa,
Please po. Kailangan niya tayo. Napatitig si Bong sa aso at sa loob ng ilang sandali, parang may connection siyang naramdaman dito. Ang aso ay tumingin din sa kanya na parang nagsusumamo ng tulong. Napabuntong hininga si Bong at sa wakas ay tumango. Sige pero Jonathan, ikaw ang bahala dyan, hindi pwedeng pabayaan mo siya. Tuwang-tuwa si Jonathan at agad na dinala ang aso sa kanilang likod bahay. Doon ay nilinis niya ito at ginamot ang sugat sa paa gamit ang kaunting first aid na alam nila. Ibinigay niya rito ang natira nilang pagkain mula sa hapunan at sa unang pagkakataon nakita nilang ngumiti si Jonathan nang may kakaibang saya. Pinangalanan nila ang aso ng Ben, isang simpleng pangalan na nagmula sa paboritong kwento ni Jonathan tungkol sa isang matapang na sundalo. Sa loob ng ilang araw, unti-unting bumuti ang kalagayan ni Ben. Sa kabila ng kanyang sugat, mabilis itong natutong sumunod sa mga utos ni Jonathan, tulad ng upo, dito, at bantay. Tila hindi lamang basta aso si Ben, may kakaibang talino ito na agad napansin ng pamilya. Kahit si Bong, na unay nag-aalangan, ay unti-unting napalapit kay Ben. Isang hapon, habang nag-aayos si Bong ng lumang upuan sa kanilang bahay, nilapitan siya ni Ben at tila tinutulungan. Mukhang matalino ka talaga, Ben, sabi ni Bong habang hinihimas ang ulo ng aso. Napangiti siya at sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng mahabang panahon, nakaramdam siya ng gaan sa puso. Ang presensya ni Ben ay nagbigay ng kakaibang sigla sa kanilang tahanan. Mula nang dumating ang aso, tila nagkaroon ng bagong enerhiya sa kanilang pamilya. Si Rachel, na una ring nag-alinlangan, ay madalas nang makikitang nag-aabot ng pagkain kay Ben at tinatawag ito sa tuwing may natitirang buto mula sa luto niya. Ben, halika rito, tawag niya minsan at agad namang tumakbo ang aso na parang matagal na nilang alaga. Si Jonathan naman ay naging mas masipag sa kanyang mga gawaing bahay dahil gusto niyang masigurong masaya si Ben. Tuwing may oras siya, tinuturuan niya ang aso ng iba't ibang simpleng utos. Minsan ay natatawa na lang si Bong habang pinagmamasdan ang dalawa. Mukhang mas matalino pa si Ben kaysa sa ilang tao sa opisina. Biro niya kay Rachel. Sa paglipas ng mga araw, napansin ni Bong ang malaking pagbabago sa kanilang pamilya. Sa kabila ng hirap na kanilang nararanasan, tila si Ben ang naging dahilan upang maging mas masaya sila. Hindi lamang ito isang aso, ito ay naging bahagi ng kanilang pamilya, nagbibigay ng kasiyahan at pag-asa na sa kabila ng lahat ng pagsubok, palaging may darating na liwanag. Isang gabi, habang sabay-sabay silang kumakain, napansin ni Bong na hindi na ganoon kabigat ang kanyang kalooban. Tumayo siya at tiningnan si Ben na tahimik na nakahiga malapit sa kanilang mesa. Ben, mukhang ikaw ang swerte namin, sabi niya nang may ngiti. At sa tingin ni Ben na puno ng pasasalamat, alam ni Bong na tama ang kanyang desisyon na payagang manatili ito sa kanilang buhay. Mabilis na naging bahagi ng pamilya si Ben, ang aso, na tila ipinadala ng tadhana upang magbigay liwanag sa kanilang buhay. Sa loob ng maikling panahon, nagdala siya ng kasiyahan at sigla sa bahay ni Bong, Rachel at Jonathan. Sa araw-araw na pamumuhay nila, hindi maitatanggi ang malaking pagbabago na dala ni Ben. Mula sa simpleng gawain tulad ng pagbabantay ng bahay, naging malaking tulong si Ben sa pamilya. Tuwing umaga, habang abala si Rachel sa pagluluto ng agahan, palaging nakapwesto si Ben malapit sa pintuan, tahimik ngunit alerto, na parang isang bantay na handang ipagtanggol ang kanyang mga amo sa anumang panganib. Isang araw, habang nagliligpit ng mga kagamitan sa labas si Bong, napansin niyang tahimik na sinusundan siya ni Ben, na tila binabantayan ang bawat kilos niya. Ben, mabait ka talaga, sabi ni Bong habang hinahaplos ang ulo ng aso. Mas masipag ka pa nga sa ibang tao. Napangiti si Bong, isang bagay na bihira niyang nagawa sa mga nakaraang buwan dahil sa bigat ng kanilang problema. Bukod sa pagiging tagapagbantay, si Ben ay mabilis na natutong tumulong sa iba't ibang gawain sa bahay. Isang hapon, habang naglilinis si Jonathan ng mga laruan sa kanilang bakuran, tumulong si Ben sa pamamagitan ng pagdala ng mga bola sa kanyang bibig at inilalagay ang mga ito sa kahon.
Ang galing mo, Ben! Tawa ni Jonathan habang sinasabayan ng tapik sa ulo ang aso. Ang mga simpleng eksenang tulad nito ang nagbibigay ng saya at ligaya sa pamilya. Hindi nagtagal, natutunan din ni Bong na maglaan ng oras upang makipaglaro kay Ben. Sa tuwing matatapos ang kanyang trabaho o mga gawaing bahay, nilalabas niya ang aso sa bakuran upang maghagis ng bola o kaya'y maglakad-lakad sa kanilang kalapit na parke. Sa bawat oras na ginugugol nila magkasama, nararamdaman ni Bong na unti-unting nawawala ang stress na dala ng trabaho at mga problema. Alam mo, Ben, sabi ni Bong isang gabi habang nakaupo sila sa harap ng bahay, hindi ko alam kung paano kami nakaraos sa lahat ng ito bago ka dumating. Parang ikaw ang naging katuwang ko sa lahat ng hirap. Tumahol si Ben na parang sumasang-ayon at dahan-dahang iniuna ng ulo niya sa tuhod ni Bong. Si Rachel na noong unay nag-aalala sa pagdating ni Ben dahil sa gastos na kakailanganin para sa pagkain at pangangalaga nito, ay unti-unti ring napalapit sa aso. Minsan, habang nagluluto siya, si Ben ay nakatayo sa gilid ng kusina. Tahimik na nagmamasid, ngunit handang tumulong sa kanyang paraan. Ben, huwag kang mag-alala, may tira ka mamaya. Biro ni Rachel, sabay hagis ng maliit na piraso ng tinapay na agad namang sinunggaban ni Ben. Para kay Jonathan, si Ben ang naging matalik niyang kaibigan. Palaging may oras ang bata upang turuan ng bagong tricks ang aso o kaya'y simpleng makipaglaro dito. Sa bawat pagtawa ni Jonathan habang tinuturuan si Ben ng mga bagong utos, nararamdaman ni Bong at Rachel ang kasiyahan na matagal nang nawala sa kanilang tahanan. Isang linggo ng hapon, nagdesisyon ang pamilya na magpiknik sa parke malapit sa kanilang lugar. Kasama si Ben, nagdala sila ng simpleng pagkain at isang lumang bola na madalas nilang gamitin sa paglalaro. Habang tumatakbo si Ben paikot-ikot, hinahabol ni Jonathan na puno ng tawanan ng lugar. Napansin ni Bong na kahit maraming tao sa paligid, ang saya at pagmamahalan ng kanilang pamilya ang nangingibabaw. Parang bumalik ang sigla natin mula nang dumating si Ben, sabi ni Rachel habang pinapanood ang anak at ang aso na maglaro. Hindi ko akalain na ang isang aso ang magpaparamdam sa atin ng ganito. Tumango si Bong at sa kanyang puso, alam niyang tama si Rachel. Si Ben ang naging simbolo ng bagong simula para sa kanila. Sa mga sumunod na araw, napuno ng mga masasayang sandali ang kanilang tahanan. Sa bawat tahol ni Ben, bawat galaw nito, at bawat pakikilahok sa kanilang simpleng buhay, lalong tumibay ang kanilang samahan bilang pamilya. Sa kabila ng mga hamon, si Ben ang nagdala ng liwanag at saya na matagal nang nawala sa kanilang buhay. Ben, hindi ka lang aso para sa amin, sabi ni Bong isang gabi habang hawak-hawak ang tasa ng kape at pinapanood si Ben na natutulog sa tabi ni Jonathan. Isa ka ng bahagi ng pamilya at hinding-hindi namin pababayaan ang isa't isa. At sa gabing iyon, sa katahimikan ng kanilang tahanan, naramdaman ni Bong ang isang bihirang kapayapaan. Ang pagkakaroon ng ganitong samahan, kahit sa gitna ng kahirapan, ay nagpapaalala sa kanya na ang tunay na yaman ay nasa pagmamahalan at pagkakaisa ng kanilang pamilya. Isa na namang abalang araw sa opisina at gaya ng dati, si Bong ay tahimik na nakayuko sa kanyang mesa, abala sa pagtapos ng mga papeles na iniatang sa kanya. Sa kabila ng masikip na espasyo at ingay ng kanyang mga katrabaho, nakatuon ang atensyon niya sa kanyang trabaho. Sa likod ng lahat, nag-iingay si Rolliver, ang palaging mayabang at mahilig mangutya sa iba habang nagpapakita ng mga bagong gamit na tila kinaiinggitan ng ilan sa opisina. Talagang mahina ka, June, narinig ni Bong na sigaw ni Rolliver sa kabilang bahagi ng opisina. Napatingala si Bong, pansamantalang iniwan ang ginagawa at nakita ang seryosong pagtatalo ni na Rolliver at June, isa pang empleyado na madalas nilang makasama. Walang pakialam kung sino ang boss dito, Rolliver, tugon ni June, kita sa mukha nito ang galit at pagkaseryoso. Hindi mo kailangang mambara ng tao para lang magmukhang magaling. Tumayo si Bong mula sa kanyang mesa, nag-aalangan ngunit nararamdamang dapat na siyang kumilos. Kilala niya si Rolliver.
Hindi ito titigil hanggat hindi niya napapahiya ang kanyang kaaway. At si June, bagamat tahimik na tao, ay hindi basta nagpapatalo kapag nasasaling ang kanyang dignidad. Hoy June, baka nakakalimutan mong mas matagal na ako dito kaysa sa iyo. Patuloy ni Rolliver, itinaas pa ang boses. Kung hindi dahil sa akin, wala ka sa posisyon mo ngayon. Nagkatinginan ng ibang empleyado, ngunit walang naglakas loob na makialam. Takot silang mapagbalingan ni Rolliver ng galit. Sa kabila ng kanyang pag-aalinlangan, lumapit si Bong sa dalawa, umaasang maawat ang tensyon bago pa lumala ang sitwasyon. Mga pare, tama na, sabi ni Bong, inilagay ang kanyang sarili sa gitna ng dalawa. Hindi kailangang magtalo ng ganito, may trabaho pa tayong lahat. Umurong ka dyan, Bong, sigaw ni Rolliver, sabay tulak sa kanya. Wala kang kinalaman dito. Pare, tumigil ka na, sagot ni June, mas lalong nag-init ang ulo. Bakit hindi mo nalang harapin ang sarili mong trabaho, imbes na manggulo? Ang maingay na sagutan ay mabilis na nauwi sa pisikalan. Hinawakan ni Rolliver si June sa kwelyo at sinubukang itulak ito, ngunit hindi nagpapatalo si June at sinipa si Rolliver pabalik. Pilit na inawat ni Bong ang dalawa, ngunit sa gitna ng kaguluhan, bumagsak sila sa sahig at mas lalong lumala ang kanilang away. Bitiwan niyo na yan! Sigaw ni Bong, ngunit tila hindi siya naririnig ng dalawa. Napalapit si Bong kay Rolliver upang pigilan ito, ngunit sa sobrang galit ni Rolliver, hinugot nito ang isang baril mula sa kanyang bag, isang bagay na ikinagulat ng lahat. Tigilan mo na ako, June! Galit na sigaw ni Rolliver, itinutok ang baril kay June. Rolliver, huwag! Sigaw ni Bong. Pilit na inaabot ang baril, ngunit huli na ang lahat. Pumutok ang baril at bumagsak si June sa sahig, duguan. Ang opisina ay napuno ng sigawan at takot habang ang ibang empleyado ay nagsimulang tumakbo palabas. Nakahawak si Bong sa mga kamay ni June, nahirap huminga, habang ang dugo nito ay mabilis na dumaloy sa sahig. Tulungan niyo kami! Tumawag kayo ng ambulansya! Sigaw niya, ngunit ang mga tao sa paligid ay nanatiling tulala at natatakot. Habang nangyayari ito, tumayo si Rolliver. Nanginginig ngunit nagpupumilit na kontrolin ang sitwasyon. Bigla niyang itinutok ang baril kay Bong. Ikaw ang may kasalanan nito, sabi niya. Ang boses niya ay nanginginig sa takot at galit. Ikaw ang nag-udyok kay June na labanan ako. Anong sinasabi mo? Wala akong kinalaman dito. Sagot ni Bong, nagulat sa biglaang akusasyon. Ngunit alam niyang nasa desperadong sitwasyon si Rolliver. At sa ganitong estado, magagawa nitong ipasa ang sisi sa iba. Makalipas ang ilang minuto, dumating ang mga pulis. Agad nilang pinusasan si Bong matapos marinig ang pahayag ni Rolliver. Siya ang gumawa nito, sabi ni Rolliver, kunwaring kalmado, ngunit halatang takot. Nakita namin siya mismo na may hawak ng baril. Pero hindi totoo yan, sigaw ni Bong habang nilalabas siya ng opisina. Wala akong ginawa. Ngunit sa kabila ng kanyang protesta, walang nakialam. Ang baril ay naiwan sa gilid, malapit kay Bong, tila isang planadong ebidensya upang idiin siya. Sa likod ng kotse ng pulis, tulala si Bong, hindi makapaniwala sa bilis ng pangyayari. Sa isipan niya, iisa lang ang tanong. Paano ko maipapaliwanag ang totoo kung ang lahat ng ebidensya ay nakaturo laban sa akin? Ngunit sa kabila ng lahat, isang bagay ang sigurado. Hindi pa rito nagtatapos ang laban niya. Matapos ang mabilis na pag-aresto kay Bong, mabilis din ang naging takbo ng mga pangyayari. Sa kabila ng paulit-ulit niyang pagtanggi at pagpapaliwanag na wala siyang kinalaman sa nangyari kay June, tila wala siyang boses sa harap ng mga pulis na mukhang determinadong idiin siya. Hindi nagtagal, lumabas ang balita na si Bong ang itinuturong pumatay kay June, batay sa pahayag ni Rolliver at sa ebidensyang naiwan malapit sa eksena. Sa mga sumunod na araw, hindi maintindihan ni Bong kung paano nagawa ni Rolliver na maimpluwensyahan ang mga awtoridad. Ngunit lingid sa kanyang kaalaman, si Rolliver ay nagbayad ng malaking halaga upang masiguradong mapanindigan ng pulisya ang kanilang pinalabas na kwento.
Ang baril na malinaw na kay Rolliver ay nai-report bilang itinapon ni Bong matapos ang insidente. Ang mga empleyado naman sa opisina na natakot na masangkot ay hindi nagbigay ng malinaw na pahayag, nagresulta sa mas mahirap na sitwasyon para kay Bong. Isang hapon, habang nakakulong si Bong sa presinto, dumating si Rachel kasama si Jonathan upang siya ay dalawin. Nang makita siya ng kanyang mag-ina sa likod ng rehas, napaluha si Rachel. Hindi niya mapigilan ang sakit ng kalooban, ngunit pinilit niyang maging matatag sa harap ng kanilang anak. "Bong," sabi ni Rachel habang hawak ang kamay sa malamig na bakal na rehas. "Hindi kami naniniwala sa kanila. Alam naming wala kang kasalanan. Lalaban tayo." "Rachel," mahina at basag ang boses ni Bong. "Paano tayo lalaban kung pati ang sistema ay laban sa atin? Lahat ng ebidensya, lahat ng pahayag, itinuro nila ako." Tumulo ang luha niya habang nakatingin kay Jonathan, na tahimik lamang ngunit halatang may bigat ang damdamin. "Papa, hindi kita iiwan," sabi ni Jonathan. Ang maliit na kamay nito ay idinikit sa rehas. "Lalaban tayo. Hindi ka masamang tao, Papa." Ang mga salitang iyon mula sa kanyang anak ang nagbigay ng bahagyang lakas kay Bong. Alam niyang ang kanyang pamilya ay naniniwala sa kanya at iyon ang mahalaga. Ngunit sa harap ng sistema na puno ng katiwalian, ang kanilang laban ay tila imposibleng mapanalo. Makalipas ang ilang linggo, mabilis na idinaos ang paglilitis. Sa kabila ng pahayag ni Bong na wala siyang kasalanan, ang salaysay ni Rolliver ang naging batayan ng korte. Sa mga panahong iyon, alam ni Bong na malaki ang naging impluwensya ng pera ni Rolliver sa desisyon ng mga awtoridad. Ang testimonya ng ibang mga empleyado na hindi sapat upang maipagtanggol si Bong ay lalo pang nagpahirap sa kanyang sitwasyon. Hinatulan ng korte si Bong ng pagkakulong, anunsyo ng hukom sa dulo ng paglilitis. Wala siyang karapatang magpiyansa habang hinihintay ang iba pang pagsusuri sa kaso. Nanginginig si Bong habang nakatayo sa harap ng korte. Ramdam niya ang bigat ng desisyon na bumagsak sa kanya. Napalingon siya kay Rachel na hawak ang kamay ni Jonathan. Bagamat namumugto ang mga mata ni Rachel sa iyak, may tapang sa kanyang tingin na tila nagsasabing hindi siya susuko. "Bong!" sigaw ni Rachel habang nilalapit siya ng mga pulis. "Nandito kami para sa'yo. Lalaban tayo. Pangako ko." "Rachel, alagaan mo si Jonathan," sagot ni Bong, pinipigilan ang sariling emosyon. "Huwag mo siyang pababayaan. Mahal na mahal ko kayo." Habang hinahatid siya papasok sa kulungan, narinig niya ang tinig ni Jonathan na sumisigaw, "Papa, huwag kang susuko, Papa. Mahal ka namin." Ang unang gabi ni Bong sa loob ng selda ay mahirap. Hindi niya maialis sa isipan ng kanyang pamilya, lalo na ang mga luha ni Rachel at ang sigaw ni Jonathan. Ngunit sa kabila ng lungkot at pagkabigo, may isang bagay siyang pinanghahawakan, ang pagmamahal ng kanyang pamilya. Alam niyang hindi siya dapat sumuko dahil sa kanila. Habang iniisip ang lahat ng ito, isang malamig na hangin ang dumaloy sa loob ng kanyang selda. Ngunit sa halip na takot, ramdam niya ang init ng pagmamahal mula sa kanyang pamilya. Alam niyang kahit anong mangyari, hindi nila siya pababayaan. Sa kabila ng lahat ng hirap, nanatili siyang matatag, nananalig na darating ang panahon na lalabas ang katotohanan. Ang mga unang araw ni Bong sa loob ng kulungan ay tila walang katapusang bangungot. Ang malamig na semento ng kanyang selda, ang masangsang na amoy ng paligid, at ang walang tigil na ingay ng mga kasama niyang preso ay paulit-ulit na nagpapaalala sa kanya ng lungkot at hirap ng kanyang bagong realidad. Ang dati niyang buhay na puno ng simpleng kasiyahan kasama ang pamilya ay napalitan ng kadiliman at kawalang pag-asa. Tuwing gabi, nakahiga si Bong sa kanyang maliit na papag, nakatingala sa kisame. Ang kanyang isipan ay hindi mapakali sa pag-alala sa pamilya niya. Kung paano sila, kung kumakain ba ng sapat, at kung paano hinaharap ni Rachel ang kanilang mga gastusin. Ngunit higit sa lahat, ang naiiwan sa kanyang isipan ay ang mga mata ni Jonathan. Puno ng lungkot, ngunit may liwanag ng pag-asa. Noong huli silang nagkita.
Sa kabila ng hirap, pilit na sinubukan ni Bong na mag-adjust sa buhay bilang preso. Natutunan niyang maging maingat sa pakikitungo sa ibang mga nakakulong. May mga oras na nakakahanap siya ng pagkakataong magbasa ng mga lumang libro o magdasal sa tahimik na sulok ng selda. Ang simpleng gawain na ito ang nagiging sandigan niya upang maibsan ang lungkot. Ang tanging liwanag sa kanyang madilim na sitwasyon ay ang regular na pagbisita ng kanyang pamilya. Tuwing linggo, si Rachel at Jonathan ay pumupunta sa kulungan upang makita siya. Ang bawat pagdalaw nila ay parang maikling pagtakas mula sa impyerno. Kapag nakikita niya si Jonathan na tumatakbo palapit sa kanya, kahit saglit lamang, nagkakaroon siya ng lakas upang harapin ang mga susunod na araw. "Papa, ito po ang iginuhit ko sa school," sabi ni Jonathan isang araw habang ipinakita ang isang simpleng larawan ng kanilang pamilya. Sa drawing, nakapinta silang tatlo kasama si Ben. Sa gilid nito ay may nakasulat, "Para sa papa ko, ang pinakamagaling na tao sa mundo." Hindi mapigilan ni Bong ang mapaluha habang hawak ang guhit ng anak. "Salamat anak, napakaganda nito," sabi niya habang pinipilit ngumiti. Hinawakan niya ang maliit na kamay ni Jonathan sa pamamagitan ng rehas, at sa sandaling iyon, naramdaman niyang kahit nakakulong siya, hindi siya nag-iisa. Ngunit ang pinakaabangan niyang pagdalaw ay ang tuwing dinadala ni Rachel si Ben. Nang unang makita ni Bong ang aso sa visiting area, hindi niya napigilang mapangiti. Tumakbo si Ben papunta sa kanya. Tila hindi alintana ang kakaibang lugar. Tahimik lang itong tumahol at umupo sa tabi ni Bong, parang sinasabing, "Hindi kita iiwan." "Ang tapat ni Ben sa atin, Papa," sabi ni Jonathan habang nilalaro ang aso. "Kahit nandito ka, alam niyang kailangan ka niya." Mula noon, si Ben ay naging malaking bahagi ng bawat pagbisita. Tumutulong siya upang gawing mas magaan ang mahirap na sitwasyon ni Bong. Sa tuwing natapos ang mga dalaw, nananatili sa isipan ni Bong ang kasiyahang dala ni Ben at ang simpleng paraan ng aso upang maiparamdam ang kanyang pagmamahal. Sa kabila ng lahat ng ito, hindi nawawala ang bigat ng pagiging preso. Ang hirap ng araw-araw na buhay sa kulungan, ang limitadong pagkain, ang kawalan ng privacy, at ang patuloy na pakiramdam ng kawalang katarungan, ay palaging nagtatangka na buwagin ang kanyang diwa. Ngunit sa tuwing naiisip niya ang kanyang pamilya, pinipilit niyang manatiling matatag. Sa mga araw na walang dalaw, sinusubukan ni Bong na aliwin ang sarili sa pamamagitan ng pakikisalamuha sa ilang mga preso. May ilan sa kanila ang naging kaibigan niya, at sa kanilang mga simpleng kwento at pagbabahagi, nagkakaroon siya ng kaunting pag-asa na darating ang araw na makalalaya rin siya. Isang araw, habang nagpapahinga siya sa isang sulok ng kulungan, isang kapwa preso ang lumapit sa kanya. "Bong, bakit hindi ka sumuko na lang sa sistema? Mukhang wala ng paraan para makalabas ka rito," sabi nito. Tumawa si Bong ng bahagya, ngunit may tapang sa kanyang sagot. "Hindi ako sumusuko. Hindi dahil sa sarili ko, kundi dahil sa pamilya ko. Alam kong naghihintay sila sa akin." Ang ganitong pananaw ni Bong ang nagbigay sa kanya ng lakas upang magpatuloy. Sa kabila ng lahat ng lungkot at sakit, natutunan niyang hanapin ang saya sa mga maliliit na bagay, ang pagbati ng mga kasama, ang hangin na pumapasok sa kanyang maliit na selda, at ang mga alaala ng masaya nilang pamilya. Bagamat mahirap ang bawat araw, pinipilit ni Bong na maging masaya sa maliit na paraan. Hindi niya hinayaan ang sistema ng kulungan na sirain ang kanyang espiritu. Nanatiling buo ang kanyang loob, nananalig na darating ang araw na lalabas din ang katotohanan. Sa bawat araw na natatapos, alam niyang isang hakbang siya palapit sa muling pagyakap sa kanyang pamilya. Lumipas ang 5 taon mula nang ikulong si Bong. Sa mga panahong iyon, tila walang naging pagbabago sa kanyang sitwasyon. Ang kaso ay nanatiling nakabimbin, at kahit na paulit-ulit niyang iginiit ang kanyang kawalang kasalanan, ang sistema ay nanatiling laban sa kanya. Ang mga taong dapat sana'y tutulong upang palutangin ang katotohanan ay piniling magbulag-bulagan dahil sa takot o impluwensya ni Rolliver.
dumating ang araw na natanggap ni Bong ang pinakamatindi at pinakamabigat na balita sa kanyang buhay. Nahatulan siya ng parusang kamatayan. Habang nakatayo sa loob ng courtroom, narinig niya ang hatol mula sa hukom na parang isang kidlat na tumama sa kanyang pagkatao. Sa sandaling iyon, tila huminto ang kanyang mundo. Bilang hatol ng korte sa kasong murder, si Bong Reyes ay hinatulan ng parusang kamatayan. Sabi ng hukom, malamig at walang pakiramdam. Hindi makapagsalita si Bong. Nanghina ang kanyang tuhod, ngunit nanatiling nakatayo. Sa likod ng courtroom, narinig niya ang mga hikbi ni Rachel at Jonathan. Alam niyang hindi lamang siya ang nagdurusa sa desisyong iyon. Ang kanyang pamilya ang tunay na nakakaranas ng sakit. Sa kanyang pagbabalik sa kulungan, si Bong ay nagkulong sa sarili. Hindi niya magawang tanggapin ang hatol. Ngunit wala rin siyang magawa upang ito'y baguhin. Sa mga sumunod na araw, halos hindi siya kumain o nakipag-usap. Ngunit isang bagay ang nagpabalik ng kanyang lakas. Ang kanyang huling hiling bago ang araw ng parusa. Nakiusap si Bong na makita ang kanyang pamilya sa huling pagkakataon. Hindi niya alintana kung gaano kahirap para sa kanila ang makita siya sa ganoong kalagayan. Ang mahalaga sa kanya ay maipadama ang kanyang pagmamahal sa kanila kahit sa huling sandali. Isang linggo bago ang itinakdang araw ng hatol, natanggap ang kanyang hiling. Sinabi ng mga awtoridad na maaari niyang makita ang kanyang pamilya. Bagamat masakit sa puso, sabik si Bong na muling makasama sina Rachel at Jonathan kahit sa huling pagkakataon. Dumating ang araw ng kanilang huling pagkikita. Habang nakaupo si Bong sa maliit na mesa sa visiting area ng kulungan, hindi niya mapigilang kabahan. Hindi niya alam kung paano haharapin ang kanyang mag-ina. Gusto niyang magpakatatag, ngunit ang katotohanan ito na ang huling beses na magkakasama sila ay tila sumasakal sa kanyang dibdib. Pagbukas ng pinto, pumasok si Rachel at Jonathan, kasunod si Ben na may tali sa leeg. Nang makita siya ng kanyang pamilya, tumakbo si Jonathan palapit at mahigpit siyang niyakap. "Papa!" sigaw ni Jonathan, na ngayon mas matangkad at mas matipuno na kumpara sa huling beses na nagkita sila. "Anak!" bulong ni Bong habang hinahaplos ang buhok ni Jonathan. "Pasensya ka na, anak. Pasensya na." Walang salitang makapagpapagaan ng bigat na kanilang nararamdaman. Ngunit ang yakap na iyon ay tila nagsasabi ng lahat ng gusto nilang sabihin sa isa't isa. "Papa, mahal kita," sabi ni Jonathan, nanginginig ang boses. "Hindi kita makakalimutan. Hindi kita pababayaan." Umupo si Rachel sa tabi ni Bong. Hinawakan ang kanyang kamay ng mahigpit at tinitigan siya ng diretso sa mata. "Bong," sabi niya, pilit na pinipigil ang kanyang luha. "Hindi kita iiwan. Lalaban kami ni Jonathan. Pangako namin yan sa'yo." Tumahol si Ben, parang nagpapahiwatig na naroroon siya upang magbigay ng lakas sa kanilang lahat. Lumapit ang aso kay Bong at inilapat ang ulo nito sa kanyang tuhod. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Bong ang init at pagmamahal ng pamilya niya. Isang bagay na walang korte o parusa ang kayang bawiin mula sa kanya. "Salamat, Rachel. Salamat, Jonathan," sabi ni Bong. Ang kanyang boses ay puno ng emosyon. "At ikaw din, Ben. Napakabait mong aso. Palagi kayong nasa puso ko. Pangako ko, hanggang sa huli, ipaglalaban ko ang katotohanan." Habang lumilipas ang oras, tila mas bumibigat ang hangin sa paligid. Ngunit sa kabila nito, ginawa nila ang lahat upang gawing masaya ang sandaling iyon. Nagtawanan sila sa mga simpleng kwento ni Jonathan tungkol sa kanyang paaralan. Si Ben naman ay tahimik na nakaupo sa tabi ni Bong, parang nararamdaman ang bigat ng sitwasyon. Sa kanilang huling oras na magkasama, niyakap ni Bong ang kanyang pamilya ng mahigpit, ayaw bumitiw, kahit na alam niyang darating ang oras na kailangan niyang gawin ito. Nang magring ang bell bilang hudyat ng pagtatapos ng oras ng pagdalaw, naramdaman niyang muli ang kirot ng realidad. "Papa, mahal ka namin," sabi ni Jonathan, pilit na pinipigil ang kanyang hikbi. "Hindi ka namin makakalimutan."
Mahal ko rin kayo, anak, sagot ni Bong. Pilit nang umingiti sa kabila ng luhang bumabagsak sa kanyang pisngi. Magiging maayos din ang lahat. Habang unti-unting nilalayo ang kanyang pamilya, nanatili si Bong sa kanyang upuan. Pinipilit na ipakita ang tapang sa kabila ng sakit. Nang tuluyang magsara ang pinto, ibinulong niya sa sarili. Hindi pa ito ang katapusan, may pag-asa pa. Sa puso niya, alam niyang ang pagmamahal ng kanyang pamilya ang magiging dahilan upang manatili siyang buo hanggang sa kanyang huling sandali. Ilang araw bago ang nakatakdang hatol kay Bong, hindi mapakali si Rachel. Alam niyang may mali sa kasong isinampa laban sa kanyang asawa. Ngunit tila lahat ng paraan upang maipagtanggol si Bong ay sarado na. Sa kabila ng lahat, nanatili siyang determinado na hanapin ang katotohanan. Kasama si Jonathan, nagsimula siyang magtanong sa ilang tao sa opisina ni Bong, umaasa na mayroong handang tumulong o magbigay ng impormasyon. Ngunit karamihan sa kanila ay nanatiling tahimik, takot na mapasama sa sitwasyon. Isang araw, dumating si Rachel sa kulungan upang makita si Bong. Kasama niya si Ben na tila mas alerto kaysa dati. Habang nakikipag-usap si Rachel kay Bong, napansin niyang tila may kakaibang kilos ang aso. Paulit-ulit itong tumatahol at tumingin-tingin sa paligid na parang may hinahanap. Bakit kaya ganyan si Ben? Tanong ni Bong habang pinagmamasdan ng aso. Parang may gusto siyang iparating. Hindi ko rin alam, sagot ni Rachel. Pero parang masyado siyang alerto nitong mga nakaraang araw. Parang may nararamdaman siya. Lumipas ang ilang araw at dumating ang oras na kailangang dalhin si Bong sa korte para sa formal na pagbasa ng hatol. Kasama sina Rachel, Jonathan at si Ben, dinala nila si Bong sa courtroom. Sa harap ng maraming tao, naroon si Rolliver, mukhang kalmado at tiwala sa sarili. Siya ang nagbigay ng pangunahing testimonya laban kay Bong, at ang kanyang pahayag ang naging basehan ng hatol. Habang binabasa ng hukom ang mga detalye ng kaso, tahimik na nakaupo si Ben sa tabi ni Jonathan. Ngunit nang magsimula ng magsalita si Rolliver, biglang tumayo si Ben at tumahol ng malakas, tuloy-tuloy at paulit-ulit na parang may nais ipahiwatig. Nagulat ang lahat sa loob ng courtroom. Anong nangyayari? Tanong ng hukom, napatingin sa aso na tila may tinuturo gamit ang tahol nito. Si Ben ay hindi tumigil at bigla itong tumakbo palapit kay Rolliver. Tumigil ito sa harap niya, patuloy na tumatahol ng malakas at agresibo. Bakit tahol ng tahol ang asong yan? Reklamo ni Rolliver, na halata ang kaba sa kanyang boses. Sa pagmamadali niyang alisin si Ben mula sa harapan niya, aksidenteng nahulog ang isang bagay mula sa kanyang bulsa, isang maliit na sobre. Napatingin ng lahat ng bumagsak ang sobre sa sahig. Nang buksan ito ng isang opisyal ng korte, lumabas ang isang litrato ni June at Aliana, ang asawa ni Rolliver. Nagulat ang mga tao at si Rolliver ay biglang nanlamig. Ang litrato ay malinaw na nagpapakita ng pagiging malapit ni June at Aliana, na agad nagbigay ng motibo kay Rolliver upang patayin si June. Rolliver, ano to? Tanong ng hukom, halatang nagdududa na ngayon sa pahayag ng lalaki. Bakit mo dala ang litratong ito? Hindi nakapagsalita si Rolliver. Sa halip, namutla siya at nagsimulang magpawis. Muling tumahol si Ben, parang sinasabi na dapat buksan ang katotohanan. Agad na nag-utos ang hukom na imbestigahan ang litrato, pati na rin ang koneksyon ni Rolliver kay June. Makalipas ang ilang araw, mabilis na lumabas ang resulta ng imbestigasyon. Ayon sa mga natuklasan, may matagal ng selos si Rolliver kay June dahil sa pagiging malapit nito kay Aliana. Ang mga testimonya ng ilang empleyado sa opisina ay muling binuksan at lumabas na si Rolliver ay maraming beses nang nagpakita ng galit kay June bago ang insidente. Ang litratong natagpuan ay naging matibay na ebidensya upang muling suriin ang kaso. Lalong napalakas ang paniniwala ng mga awtoridad na si Rolliver ang tunay na may sala at ang testimonya ni Bong ay muling binigyang pansin. Ang lahat ng ito ay nagsimula sa tahol ni Ben. Ang aso na minsang kinuwestiyon kung dapat bang alagaan ang siyang naging daan upang muling lumabas ang katotohanan.
Sa huli, ang pagkilos ng tapat na aso ay nagbigay ng pag-asa sa pamilyang tila nawalan na ng pag-asa. Matapos lumabas ang bagong ebidensya laban kay Rolliver, nagdesisyon ang korte na muling buksan ang kaso. Ang litratong nahulog mula sa bulsa ni Rolliver at ang muling pagsusuri ng mga testimonya ay nagbigay ng sapat na dahilan upang ituloy ang bagong paglilitis. Sa pagkakataong ito, si Rolliver na ang nasa hot seat habang si Bong ay binigyan ng pagkakataong linisin ang kanyang pangalan. Sa araw ng paglilitis, puno ang courtroom. Naroon si Rachel, Jonathan at si Ben na tila mas alerto kaysa dati. Sa kabilang panig naman, si Rolliver ay halatang hindi mapakali habang ang kanyang asawang si Aliana ay tahimik na nakaupo sa isang sulok. Ang tensyon sa loob ng silid ay mabigat at ang bawat tao ay naghihintay sa pagbubukas ng mga detalye ng kaso. Sinimulan ng prosecutor ang paglalahad ng bagong ebidensya. Ipinaliwanag niya ang litratong nakuha mula kay Rolliver na malinaw na nagpapakita ng pagiging malapit ni June at Aliana. Kasunod nito, ipinasok sa korte si Aliana upang tumestigo. Habang naglalakad papunta sa witness stand, halatang kinakabahan si Aliana, ngunit may determinasyon sa kanyang mga mata. "Totoo po ba na may relasyon kayo ni June?" tanong ng prosecutor ng diretso. Tumango si Aliana, nanginginig, ngunit malinaw ang kanyang sagot. "Opo, may relasyon po kami ni June. Nagsimula po ito noong 1 taon. Nagkakilala kami dahil madalas kaming magkasama sa mga opisina at naging malapit kami." Halos tumigil ang oras sa loob ng courtroom. Ang revelasyong ito ay naging isang bomba, lalo na para kay Rolliver. Nahalatang galit ngunit hindi makapagsalita. Tumayo siya sa kanyang kinauupuan at malakas na sumigaw, "Sinungaling ka, Aliana! Hindi totoo yan!" Ngunit bago pa siya makalapit kay Aliana, pinigilan siya ng mga pulis. "Umupo ka, Rolliver!" Utos ng hukom, malamig ang boses. "Hindi ito oras para magwala." Patuloy ang pagtatanong sa asawa ni Rolliver at dito pa lamang lumabas ang buong motibo sa likod ng krimen. Lagi pong nagsiselo si Rolliver kay June. Paliwanag ni Aliana habang pinipigilan ang kanyang luha. "Nagtangka po akong makipaghiwalay kay June dahil natatakot akong malaman ni Rolliver. Pero huli na ang lahat. Isang gabi, nalaman niya ang tungkol sa amin at simula noon, lagi na niyang tinututukan si June." Ang kwento ni Aliana ay nagbigay ng malinaw na larawan ng galit at paninibugho ni Rolliver na nauwi sa trahedya. Dagdag pa rito, ang ibang empleyado mula sa opisina ay muling tumestigo. Sa pagkakataong ito, mas matapang silang naglahad ng mga obserbasyon ukol sa madalas na alitan ni Rolliver at June bago ang araw ng insidente. "Madami po kaming beses na narinig si Rolliver na nagbabanta kay June," sabi ng isang empleyado. "Pero wala po kaming lakas ng loob na magsalita noon dahil takot kami sa kanya. Sa bawat bagong ebidensyang lumalabas, mas nagiging malinaw ang katotohanan. Si Rolliver ang pumatay kay June. Sa huli, kahit si Rolliver mismo ay hindi na kayang ipagtanggol ang sarili." Sa gitna ng paglilitis, tumayo siya at malakas na sumigaw, "Oo, ginawa ko. Ako ang pumatay kay June. Pero ginawa ko yun dahil sa ginawa niya sa akin." Ang kanyang pag-amin ay nagpatahimik sa lahat. Ang galit at puot sa kanyang boses ay nagsilbing huling pako sa kabaong ng kanyang depensa. Alam niyang wala ng paraan upang makatakas siya sa katotohanan. Matapos ang mahabang araw ng paglilitis, idineklara ng hukom na si Bong ay inosente. Sa bisa ng bagong ebidensya at sa pag-amin ng totoong salarin, si Bong Reyes ay naabsuelto sa kasong ito, anunsyo ng hukom. Si Rolliver ay mananatili sa kustodya ng mga awtoridad habang inaasikaso ang kanyang kasong murder. Sa sandaling iyon, bumagsak ang lahat ng tensyon sa katawan ni Bong. Pakiramdam niya'y biglang gumaan ang lahat. Tumulo ang kanyang luha habang niyakap siya ng kanyang abogado. Sa likod, nakita niya sina Rachel at Jonathan na masayang masaya habang si Ben ay tahimik na nakaupo ngunit tila naiintindihan ang nangyayari. Paglabas ng courtroom, sinalubong si Bong ng kanyang pamilya. Agad siyang niyakap ni Rachel ng mahigpit, kasunod si Jonathan
na lumuluha sa kasiyahan. Papa, sabi ko po sa inyo, hindi kami susuko, sabi ni Jonathan habang hinahaplos ang mukha ng kanyang ama. Salamat anak, bulong ni Bong, halos hindi makapagsalita sa sobrang emosyon. Salamat sa inyong lahat. Hindi mapigilang tumahol ni Ben na tila nagdiriwang kasama nila. Sa gitna ng lahat ng nangyari, si Ben ang naging tahimik na bayani, ang nagbigay daan upang mabunyag ang katotohanan. Sa sandaling iyon, alam ni Bong na hindi na muling masisira ang kanilang pamilya. Sa wakas, natapos na ang mahabang bangungot na kanilang dinanas. Sa wakas, matapos ang mahabang 5 taon ng pagtitiis at paglaban para sa katotohanan, dumating ang araw na matagal nang inaasam ni Bong. Natanggap na niya ang opisyal na dokumento ng kanyang paglaya. Isang hapon, habang nakatayo sa labas ng pintuan ng kulungan, tinanggal ng isang gwardiya ang mga huling bakal na posas sa kanyang mga kamay. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Bong ang hangin ng kalayaan na tila niyayakap ang buong pagkatao niya. Sa labas ng kulungan, naghihintay ang kanyang pamilya. Si Rachel, na nakasuot ng simpleng bestida, ay nakangiti ngunit may luha sa mga mata. Si Jonathan, ngayon ay binata na, ay nakatayo sa tabi ng kanyang ina habang hawak ang tali ni Ben. Nang makita ni Ben si Bong, agad itong tumakbo papunta sa kanya. Halos hilahin si Jonathan sa lakas ng pagtakbo. Tumahol si Ben ng paulit-ulit, parang sinasabi, "Sa wakas, nandito ka na." "Bong!" sigaw ni Rachel habang yumakap ng mahigpit sa kanya. "Sa wakas, tapos na ang lahat. Wala na silang magagawa sa atin." Mahigpit ding niyakap ni Bong si Jonathan. "Anak, salamat sa lahat ng ginawa mo. Alam kong hindi madali para sa inyo." "Papa," sabi ni Jonathan, pinipigilan ng luha. "Hindi kami sumuko dahil alam naming lalabas din ang katotohanan." Hinawakan ni Bong si Ben at hinaplos ang ulo nito. "Ikaw din, Ben. Isa kang bayani. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ko alam kung paano mangyayari ang lahat ng ito. Salamat." Tumahol si Ben, parang tumutugon sa pasasalamat ni Bong. Sa simpleng tagpong iyon, naramdaman ng buong pamilya ang lubos na kasiyahan at ginhawa. Ang mga taon ng hirap, lungkot at pangungulila ay unti-unting natatabunan ng pagmamahal at saya. Sa pag-uwi nila, inayos ni Rachel ang isang simpleng salo-salo bilang pasasalamat. Sa maliit nilang bahay, pinuno niya ang mesa ng mga pagkain na inihanda niya mula umaga. Adobo, pansit at lumpia na paborito ni Bong. Mayroon ding cake na binili ni Jonathan gamit ang sarili niyang ipon mula sa pagtulong sa tindahan ng kanilang kapitbahay. "Para po ito sa inyo, Papa," sabi ni Jonathan habang inaabot ang maliit na kandila sa cake. "Sa lahat ng pinagdaanan, Tin, kayo po ang dahilan kung bakit hindi kami sumuko." Umupo si Bong sa gitna ng mesa. Tahimik na pinagmamasdan ang kanyang pamilya. Sa loob ng maraming taon, pinangarap niyang makauwi muli at maranasan ang ganitong simpleng saya. Ngayon, narito na siya at hindi niya mapigilang mapaluha. "Rachel, Jonathan, salamat," sabi niya habang hawak ang kamay ng kanyang mag-ina. "Hindi ko magagawa ito kung hindi dahil sa inyo. Kayo ang lakas ko sa loob ng kulungan." Nagpuno ng tawanan at kwentuhan ng kanilang hapunan. Si Jonathan ay masiglang nagkwento tungkol sa mga pangyayari sa eskwela, habang si Ben ay paikot-ikot sa kanilang mesa, tila nagsisigurong ligtas at masaya ang lahat. Si Rachel, na sa mga nakaraang taon ay palaging nagdadala ng bigat ng problema, ay ngayon ay nakangiti nang walang bahid ng pag-aalala. Sa kalagitnaan ng salo-salo, tumayo si Bong at iniangat ang baso ng tubig. "Para sa pamilya ko," sabi niya. "Para sa inyong dalawa, Rachel at Jonathan, na hindi kailanman bumitaw sa akin. At para kay Ben, na palaging nandyan para sa atin. Ang araw na ito ay para sa ating lahat. Salamat at mahal na mahal ko kayo." Muling pumalakpak si Jonathan, habang si Ben naman ay tumahol na parang sumasang-ayon. Sa simpleng gabing iyon,
walang anumang marangya, ngunit ramdam ang init ng pagmamahalan at pagkakaisa ng pamilya. Ang bawat ngiti, bawat tawanan, at bawat tingin ay puno ng pasasalamat sa isa't isa at sa pangalawang pagkakataon na ibinigay sa kanila ng buhay. Habang natutulog na ang lahat ng tao sa kanilang bahay, si Bong ay tahimik na nakaupo sa harap ng pintuan. Hawak ang tasa ng kape. Katabi niya si Ben na nakahiga ngunit gising, tila nagbabantay pa rin sa paligid. Tumingala si Bong sa langit at nakita ang mga bituin. Sa kabila ng lahat ng nangyari, naramdaman niya ang isang bihirang kapayapaan. Alam niyang mahaba pa ang landas na kailangan nilang tahakin bilang pamilya, ngunit ang gabing ito ay isang paalala na kaya nilang harapin ang lahat basta't magkasama sila. Ben, salamat! Sabi ni Bong sa tahimik na aso. Ikaw ang nagligtas sa akin. Isa kang himala. Sumandal si Ben sa paa ni Bong. Tahimik ngunit parang nauunawaan ang bawat salitang binibitawan ng kanyang amo. Sa gabing iyon, habang yakap ng tahimik na langit ang kanilang tahanan, nagpasalamat si Bong hindi lamang sa kalayaan, kundi sa pagkakataong muling magsimula, kasama ang mga mahal niya sa buhay.